Okay, so parte ng ano natin, pagiging gala ay sakay tayo ng ano. Okay lang, at di naman nakakamatay ang mabangga rito kasi ang takbo nasa ano lang 5 km per hour. Anyway, yan ang ano, bali sakay tayo ng ano, padjak ni kuya. Tapos di ko alam kung saan ang magiging ano na ito, punta no, magiging way. Ano lang, experience na pa dito na turn around sa Catbalogan City. Diba? Ang ganda ng atmosphere. Ang ganda ng ano, kalangitan. Blue kung blue. Walang pollution masyado dito kasi tricycle tsaka mga padjak no, ang tumatakbo rito. Basic transportation na dito is ano, sikat-sikat, padjak. Tsaka parang one way. Tama, one way lahat dito. Kaya ikot-ikot lang. Anong lugar ang pinakamalayong pwedeng puntahan natin? Saan? Dito? O kaya mong ano, padjakin? Saan? Sa Calbayog. Layo na, akala ko bang abot na ng Calbayog. Hanggang dito lang tayo sa downtown lang ba? Ah, okay. Bawal nang lumabas yung yun no. So itong lugar nila dito sa Catbalogan City, medyo may pagkakahawig siya sa Iligan City naman no, na downtown. Okay, ito na yung ano, siguro Rizal Park. Nice. Diba? Kaya pala medyo may kalumaan ang ano, ang mga structure ng mga bahay dito. Kasi luma pala talaga siya na lugar. Founded siya in 1595. 1590. So ibig sabihin, yung aking impression kagabi, valid talaga siya no. Hindi siya mema or gawa ko lang na ang kanyang ambience ay may pagkakahawig siya sa district ng Iloilo City, which is ang Haro. Kaya naman pala, kasi di ba, di naman lingid sa ating kaalaman na ang Haro district ng Iloilo City is isa sa pinakamatandang distrito or lugar ng Iloilo. In fact, dati ho siyang municipality. Hindi ho siya kasama sa Iloilo City, tapos yun, ginawa na lang siyang administrative district ng Iloilo City. Kaya naging sakop na siya ng ano, ng Iloilo City. Kapitolyo ng Catbalogan. Ano no? Kapitolyo ng Catbalogan. Ayun, oh, sige. Maganda dyan. Dito tayo dun. Oo. Ano yung boundary ng park? Anong boundary ng? Park. Ikot-ikot dyan. Ah, okay. Doon sa laruan ng mga bata doon. Doon na pasyalan ng mga gumagamuta. Oo nga. Nagkabog yan. Pwede tayo pa-picture, no? Pagkatapos dito, malapit lang ang City Hall. Oo, yan, may tabo dyan. Alright, so welcome to Samar Capitol Building. Diba? Ang ganda ng ano, Capitol yan, luma. Nice one. Okay, so dito tayo sa ano,
park nila at nang makapagpa-picture. Ganda ng park din dito. Wow. Okay. So ito yung isa sa talagang ano, no, ma-appreciate ho natin sa mga mayor ng bawat syudad at munisipyo. Kung sila ay makapag-provide talaga ng public spaces, open spaces, and green spaces para sa kanilang mga constituents. Diba? O, pwede kang mamamasyal dito, magagala. Meron silang food park. Diba? Pasyalan, green spaces, makapagpalamig sa area. Wow, ayos ito, no? Ito yung literal na ano, no, parang wait lang. Mayroon ako mga napapanood ng mga palabas na ano siya, payapa na nayon, no? Payak at payapa. Ano ba ibig sabihin ng payak at payapa? So ang interpretation ko doon, ano na siya, simpleng lugar lang siya, no? Hindi man siya kasing gara ng mga highly urbanized city sa Pilipinas. Pero makikita mo pa rin dito na mga tao ay may buhay. Makita mo dito yung mga tao ay literal, hindi naman literal na may buhay kasi wala namang lugar na may mga tao na may walang buhay, di ba? Ibig ko sabihin alive ba, no? Masaya, happy, banaag mo sa mga pagmumukha na sila ay masaya, sila ay happy, kontento, di ba? Parang walang miserableng buhay dito, wala kang makikitang mga pagalagala sa kalye na nababaliw, nasi-stress. So ibig sabihin alaga ang mental health ng bawat tao rito. Very good. Yan ang maganda kasi kita mo pala yung mga bulubundukin doon sa unahan, sa likuran nila, di ba? Enough na yan ng mga tanawin para makapag bigay ng napakagandang napakagandang mental health. Tama ba? Basta yun na yun. Alam niyo na tinutukoy ko doon. Okay, so meron tayo dito pwedeng tingnan. Pasensya na ha kung medyo tamad ako na klaseng vlogger. Hindi ako masyadong napupunta sa mga tourism office. Hindi ako masyadong masipag and mag-aalam-alam ng kailang mga istorya sa kailang mga opisina. 'Di ba? May mga yan may mga tourism office yan na sila yung in charge para magbigay ng information, mag-share ng mga information about sa Halang City. Lalo na to napakaluma pala na itong syudad na to. So may mga history and cultures talaga to dito na mai-share ko sila sa atin na maaaring unique at naiiba sa ibang lugar. So kagaya nito yan so hindi ko alam kung ang mga taga rito ay alam ba tong mga istorya dito kasi yan sino kaya yan, di ba? So syempre tingnan natin sa Wikipedia. So ako ay imbis na pupunta sa kanang opisina sa tourism office para mag-imbestiga, hindi para para malaman yung parang konting lang kaalaman tungkol sa kanilang sa kanilang syudad. Pero ang dinadaanan ko na lang sa Wikipedia kasi mas mabilis, hindi pa ako makaistorbo ng mga empleyado. Okay, so meron tayong we're experiencing difficulties and hardships ngayon dito sa Catbalogan City. So alam niyo naman siguro ako bilang isang Davaoenyo na support lokal sa ang aking pong ginagamit talaga na SIM telecommunication ay ang Dito Telecommunication ni Dennis Oy. So si Dennis Oy, sa mga nakakaalam, is taga Davao City ho yan sila ho yung may-ari ng Phoenix, Family Mart, tsaka ng Dito Telecommunication at kung pa So ngayon kahit saan man ako mapunta, yun talaga yung gamit kong telecommunication SIM card. Ang problema lang ay hindi lahat ng mga lugar ay merong signal, merong connection sa Dito Telecommunication or mataas ang kailangan internet capacity. Kasi ang pagkakaalam ko, nakafocus talaga ang Dito Telecommunication sa concentrated sa highly urbanized city, sa mga matataong lugar ho talaga ng mga bayan. So okay lang, so ito na yun, Catbalogan City. Basta sapat na information na ho yun para sa akin. So ito ay luma na syudad. I mean, hindi man siya lumang syudad. In fact, bali nagsimula silang maging syudad noong 2007, 2008, mga ganong time. Tapos by 2007 ay ito na lang kagabi to So maaring hindi ko na siya maalala ulit. So 2007 naging syudad, 2008 na dethrone. Pagka 2009 naging syudad ulit, 2011 na dethrone ulit, tapos parang 2012 parang na-affirmed na siya as a city ho talaga siya, legit na city itong si Catbalogan City. So yan lang, and napakalumang nito, town kasi 1595 or 1590s ito pinanganak, ito ay founded. So ibig sabihin enough ho yun para masabi natin na kaya pala ganito ang kanilang mga establishments dito, yung kanilang mga
old structures and formation, no? So kaya pala nasabi ko kagabi na meron siyang pagkakahawig sa Haro District ng Iloilo City kasi halos magkalibe lang pala sila ng edad. 1500 sila na discover na founded, no, ng ating Espanyol. Ang discover may ibig sabihin noon ay founded by ng mga Espanyol. Oo, kasi hindi naman siya ibig sabihin na civilized na siya sa time ng mga Espanyol kasi pre-colonial era pa lang ang Pilipinas is na talaga siya, no? Civilized people na. Meron tayo dito form of government. Yan na nga yung dato, mga maharlika at kung ano pa. Kung sa Bisaya pa. Ayan. O uban pang mga malalang mananap. Anyway, so yun lang. We're done. Ganda ng park dito. So talagang mapapangalagaan talaga yung tinatawag nating mental health. So kung may problema ka dito, punta ka lang sa park at magpapalamig, pahangin. Ang ganda lang kasi, 'di ba, alam nyo ba? I mean, napansin nyo ba kapag mostly sa mga syudad or municipality na situated within the shoreline or coastal area ay siya, mainit, no? Pero dito sa Catbalogan City, balance, no? Mainit na malamig. Kung gusto mo ng mainit na klima, na weather, so pwede kang pumunta sa may Pantalan area, palengke proper, no? Hindi ako sure kung mainit pa talaga doon, pero I suppose, no, mainit talaga doon gawa nung malapit sa dagat, di ba? Pero kung gusto mo naman ng malamig, preskong hangin, although hindi ko rin naman sinabing hindi presko ang hangin doon sa may palengke area, sa may Port Pantalan, pero iba talaga ang presko ng hangin dito sa may malapit sa Kapitolyo dahil may lilim. May mga punong kahoy talaga. May lilim, may punong kahoy. Tapos bulubundukin. Ang ganda. Surrounded by mountainous areas. Di ba? Galing. At alam ko dito pagkagabi maganda to dito kasi may mga pailaw sila, oh. Tapos food spark. Ang galing. May mga pagkainan dito. Malinis. Di ba maliit lang siya na bayan. Maliit lang siya na munisipyo. Maliit lang siya na city. Pero ang galing. Mga tao dito parang tahimik, masaya. Banaag mo sa mga pagmumukha nila na happy sila at kontento. O, di ba? Nice one. Oh, ayos, no? Simpleng simpleng lugar lang siya pero rock. Oh, yun. Ito na yung dito lugar, Provincial Health Office, Samar Provincial Hospital. Ang galing, no? Talagang provided talaga ng magandang parks and open spaces. Wow, ganda, oh. So DTI, UTAP. Ano ibig sabihin ng UTAP? Philippines. Mga souvenir. Okay. So pasensya na, ha, hindi ko siya ma-insertan ngayon ng information. Itong ating vlog na to, video na to, tungkol sa kanilang history sa Catbalogan City. Kasi nga ang ating Wikipedia ay napaka hirap abutin ngayon, no? Cannot be reached ang ating Wikipedia gawa nung ang ating dito internet connection ay napakahina ng kanyang connection ng data. Tapos meron silang children's park din dito, which is very good. Wow, ganda pa ng sayang, oh. Dapat pala kagabi pinuntahan ko tong area na to dito. Makita sana natin ng ganda kapag kagabi. 'Di ba? Oh, westernized ang style. Yung mga pailaw na yan para sa Jones Bridge ba? Haro District, Iloilo City. Ang design ng kanilang ilaw. Children's Park. O, diba? So, parang sa Davao City lang din, no? Pero dito yung Children's Park doon na exclusive lang sa mga bata. Siyempre, Children's Park nga. Children's Playground Rules and Regulations. So, bawal pumasok ang mga chinilas. Ipasok ang mga sapatos. Bata lang. So, ibig sabihin, kapag meron kayong dito, lalakarin, meron kayong ipaprocess ng mga papilis, mga documents, o ano pa man ng mga meron kayong ipaprocess dito, no? Meron kayong mga transactionist sa Kapitolyo nila. Tapos siyempre maabutan ng break time or cut off. O siyempre kahit pa naman sabihin natin na wala namang no lunch break policy sila talaga ang Pilipinas pagdating sa mga offices, government offices ho natin. But still, may mga time talaga na nagka-cut off kasi mga tao rin yung mga yan. Minsan kukulangin sila short staff and minsan naman ay cut off, no. So habang papalipas ang oras, dito tayo, di ba? Kumbaga
hindi tayo mababad trip na naabutan ng cut off kasi ang ganda ng lugar na pwedeng tambayan, di ba? During break time sa mga estudyante, pwedeng tumambay dito. Ganda ganda ng location nila. So ito yung tinutukoy ko sa inyo lagi na paano malaman ng mga constituents, na paano niyo malaman bilang isang mga constituents na mahal kayo ng inyong gobyerno, mahal kayo ng inyong mga LGU officials. Ito lang, pag meron kayong ganito kaganda or hindi man kasing ganda nito, at least meron kayong talagang enough ba na public spaces and green spaces na makapag-chill, makapag-relax, makapagtambay. Kita nyo naman, di ba? Hindi lang siya pampamilya, pangbarkada na at pang sports pa. Tambay-tambay lang dito, pahangin, palamig. Mayroon silang CR, panigurado CR yan. Ganda na CR nila Nice one. Hindi ako taga rito at wala akong kamag-anakan dito kung meron man So I would like to say congratulations mga taga Katbalogan for having such a good governance. Good governance. Ang ganda ng nito government system. Mayroon kayo dito. Ito lang masasabi ko kumbaga lang to partial. Kumbaga ako nagre-replicate or parang nagre-reciprocate lang ang aking opinion, aking komento. Lang ako, kumbaga nagre-reflect lang kung ano yung nakita kong maganda, yun maganda siya. 'Di ba? So ito lang yun, ganda siya. So hindi ko alam kung may mga downsides ba tong lugar to dito, mayroon ba silang mga isyung kinakaharap? Kung meron ba silang mga problema dito, issues about sa kanilang gobyerno, sa pamamalakad. So I don't know. Kasi kita mo talaga dito para sa park pa lang talaga. Ang makikinabang nito is ang masa. Mayaman, mahirap, bata, matanda, basta for all ages and all walks of life pwede ditong tumambay. Meron pa silang food park. So just in case na merong taga Katbalogan City na nakapanood nito, o kahit hindi taga Katbalogan City, kahit mga taga Samar lang na medyo may idea, medyo laging napupunta dito sa lugar na to. So yun lang, ano masasabi mo? Okay ba yung aking interpretation, yung aking first impression sa city ng Katbalogan? O baka lang ako na-overwhelmed lang sa nakikita ko, which is totoo naman talaga. Ako nakaka-overwhelmed makita ng ganito kagandang pasilidad na free for all, malinis, alagang-alaga. Ang layo ng ito na tayo. Pasensya na kayo pero hindi talaga maalis-alis sa akin tong estilo sa pag-vlog. Ang layo nung Tacloban City. Pag-usaping parke. 'Di ba? Walang sinabi ang Katbalogan City. Tacloban City sa Katbalogan City na park. 'Di ba? So dito mo masasabi na well loved and valued ng pamahalaang Katbalogan City ang kanilang mga constituents, ang kanilang mga tao kasi ganda, 'di ba? So yun, ikot pa tayo dito. Yan, Kapitolyo ng Samar. Okay, so hi vlog, ayun welcome to my guys. So pagkatapos natin dito ngayon sa may Kapitolyo ng Samar Province, City Hall tayo kuya. Okay. Itong gantong lugar, okay lang to kapag ang means of walang taxi, Okay lang na wala siyang taxi kasi hindi naman siya talaga matatawag nating metro. Yun pala yung Bahalina sige lang, never mind. Move na tayo dyan sa Bahalina. So yun bali hindi kasi siya metro. Unlike Tacloban City, di ba? Na meron siyang Palo, meron Santa Fe. So dapat ang Tacloban City magkakaroon sila ng metro taxi. Kasi sila Metro City, di ba? Ng buong rehiyon. Meron silang parang meron silang ka-tie up
no, may mga municipality lies within the metro city of Tacloban. So yun po yung Santa Fe and Palolete. So sana magkaroon ng taxi, no, para hayahay ba ang ano ba ang mga traveler o yung mga bisita. Pero okay lang naman, wala tayong magawa. Ang ito sama na ay ano, suggestion lang din naman. So itong area na to ng Catbalogan City, okay lang kahit mga padyak-padyak lang yung ano natin dito masasakyan. Ating means of transportation kasi kita nyo naman na napakaliit lang, no, ng kailang ano city. Napakaliit ng land area. So ikot-ikotin lang. Pwede mo nga itong lakad-lakadin, kung gusto mo. Pero syempre ano na tayo, kumbaga win-win situation. Masave na natin yung ating paa sa pagod kakalakad. And at the same time, nakatulog pa tayo kay kuyang padyak driver, no, na kumita. I mean, ibig ko sabihin, mas madadagdag kayo kanyang income. Oh, sarap ng hangin, the best. Kaya congratulations sa mga taga-Tacloban na dito naninirahan, dito nakatira, dito na-assign. Napakasimple lang talaga ng buhay dito. Hindi man siya kasing gara ng mga highly urbanized city na ating napuntahan sa Pilipinas na yun na nga, may mga shopping malls, nagtataas ang mga high-rise buildings, mga naglalakihang mga gusali, wala man silang mga skyscrapers, wala man silang mga yun na nga, mga shopping malls, no? But at least ba, yung buhay dito ay napakapayapa, napakapayak, like presko yung hangin. At balita ko dito, tinanong ko yung Wikipedia, ano daw sila, mayaman sila sa mga seafoods. Mayaman sila sa seafoods, and at the same time mura din siguro, di ako sure. Hindi ko pa nasubukan. So yun, presko yung hangin, ang ganda ng park, di ba? Parang peaceful yung lugar. So sana nga lang, sana walang dito, no, walang problema. Malinis, check. Okay nga pala, di ba? Sabi ko sa inyo para malaman natin na meron akong mga criteria for judging kung ang kanilang municipal mayor or yung kanilang mga LGU officials ay mga kurakot, inotel at efficient, no? Or sabihin natin kung good governance ba meron sila. So unang-una, kailangan malinis ang kalsada. So Catbalogan City, check. Progressive ba ang Catbalogan City? Hindi ko masabi kung progressive ang Catbalogan City in terms of economy, pero kung makita ko naman talaga siya kagabi, kahit alas 10 na ng gabi, alas 11 ng gabi, may mga tindahan pa rin, no? Open pa rin dito yung kanilang mga aktibidades, no? May mga nagsa-shop, may Novo, bukas pa rin sila hanggang alas 9 o alas 10 pa yun. Tapos meron silang Jollibee, so kahit paano 24 hours yata, I think. And may mga inuman, no? May nagiinuman, may mga barbecue, may mga tindahan pa rin talagang mapupuntahan. Yan na yung City Hall. Okay. So ang kanang City Hall ay para siyang parang bahay ng isang seaman / parang opisina ng pulis, color blue. Trademark ng PNP natin, PNP office, blue and white, and also seaman. Mga bahay ng seaman, kulay blue. Hindi man lahat, pero mostly napapansin ko lang, no? Tapos siyempre, maliban sa blue and white ang color coding ng mga seaman's houses, sila rin ay mayroong nakalagay na angkla or na logo na Anchor, ganon. And parang hindi na tayo bababa rito, no? Bali paikutin na natin to si kuyang padyak driver at diretso na tayo ng yung parang may mga seafoods or palengke siguro, tingnan natin. Kuya, daan lang tayo, ha. Tapos diretso tayo ng saan ba dito yung may mga seafoods? Palengke. May mga luto, seafood. Meron ba doon? Oo, yung mga seafoods. Ano mga seafoods dito? Isda, talaba, mga ganon. Anong seafoods dito, kuya? Alimango? Wala akong dito ka sa mga karinderya, mamahaling restaurant. So saan galing ang mga seafoods yan? Sa Yabong. Sa? Yabong, Samar. Samar din. Okay. So ibig sabihin doon sa may palengke, public market, may na doon, may mga karinderyas na. Hindi, bibili ka ng hilaw din, bibili luto. Okay. Ibig sabihin yung luto na po. Oo, yung mga karinderya o restaurants, ganun. $1 kilo. Pero daan mo na tayong public market, ha.
So yun lang, bali ikot-ikot na tayo dito. Sakay tayo ng ano, padjak ni Kuya. So ano pa ba, no? So balikan natin yung ano, yung aking criteria for judging ng isang isang LGU government system, kung sila ba ay performing well, sila ba ay may malasakit sa taong bayan. So yun na nga, malinis ang kalsada, malinis ang kalsada, progressive ang lugar, safety, and ano pa, safety, malinis, progressive. Ano ba isa? Nakalimutan ko na. Progressive, safety, malinis. Basta habang ano, iniisip ko muna dito yung ano, yung aking sasabihin. Ano muna tayo dito? Ikot-ikot, no? Basta malinis, check. Pasok tayo ng terminal at saka palengke, magano lang yun. Magkatabi na lang. Progressive city, malinis na city. Ang progressive city, hindi ko talaga masabi yon kasi nga hindi ko alam yung chart kung ito ba ay dating mayaman, ngayon ay bumaba ang kanilang era, revenue, yung kailang ano, economic status, hindi ko alam. Pero kung mapapansin natin, wala naman tayo nakikita mga tao dito na parang depressed. Para okay naman ng mga tao dito, di ba? Maganda ang pormahan. At saka may mga hitsura. Huwag niyo sabihin na, tae nga may hitsura. Ang ibig ko sabihin may hitsura, may porma ba? Pormado, mga tao dito. Kahit mga padjak driver, di ba? Ang mga padjak driver dito, kahit paano, malinis. Di ba? So, in short say, parang maganda ang ano dito, circulation ng kapirahan. Ang mga tao sumasakay talaga ng padjak. So, nakikinabang lahat, no? Parang well circulated ang monetary kapirahan sa kanilang syudad, which is very good. So it's a sign, I think it's a sign of ano, progress and prosperity sa isang lugar. Pero hindi sila kasing ano, yaman naman, no, na mga highly urbanized city. Pero ang point ko dito is siguro pag masipag ka na sa area na to dito, may makakain ka talaga, may pambili kang pagkain. May mga beer house. Basta kagabi nga, buhay na buhay yung ano, city nila. Masyada yan dyan, dito. Okay. So buhay na buhay ang mga tao dito. Ibig ko sabihin yung ano, yung mga kalye ba. Parang Ateneo na ano, Ateneo na uniform. Okay. So buhay na buhay ang kanilang ano dito, mga palengke, mga tindahan, kahit gabi na ano, may mga namimili pa rin. Simbahan ng Katoliko dito. Yun, maganda nga. Safe man dito, kuya, no? Hindi man nakakatakot dito ang ano, lugar? Mababait yung mga waray, pero mababait yung mga waray. Mababait na ang mga waray, sabi ni kuya. Totoo naman talaga, sadya. Isa sa pinaka-friendly na tribe or ethnicity, ang waray. Hindi kasama sa ating mga friendly talaga and accommodating na mga tayo mga Pilipino, no? Pero ang waray, iba sila pag mag-welcome. Lalo na kung malaman na ng dayo ka. So, yun. In short, iingatan nila. Pero syempre, hindi na lang waray. All I can say is lahat talaga in general, no? Maging sa Cebu. Wala tayong mapipil na, ay, hindi pala, sa Pampanga pala. Doon pala ako nakakaramdam ng, medyo, Pampanga and Baguio City. Yun, hindi sila ganun ka-welcome ba. Parang meron silang puot. Pampanga tsaka, Baguio. Parang meron silang puot, no? At galit sa mga dayo. Hindi sila halos ikipag-usap. Kapag ka nagtatanong ka, parang pag malaman lang hindi ka, basta yan ang akin lang naman yun eh. So hindi pala lahat ng mga Pilipino ay very welcoming. So yun nga, for example, Baguio and Pampanga, San Fernando City, Pampanga, yan yung mga na-experience ko na lugar na medyo parang hindi yata ako pinapansin or ang dami kong pinagtatanungan, walang ako nakuhang matinong sagot. Ang iba ay wala, ituturo ka sa iba. Kunyari, busy sila ganon. So yun lang din naman, pero matagal na panahon na yun. That's 2016. Matagal na. 2017. Pero ang Iloilo, Cebu, Waray, Davao, di ako sure sa Davao, no? Friendly pa tayo mga Davao at mga taga Davao sa mga dayo. Di ako sure, no? Pero itong Waray, mga taga Samar, Leyte, taga Cebu, Bohol, mga taga Iloilo, napaka welcoming ho nila.
Nakalimutan ko palang banggitin ang Bacolod City, no? In fairness din talaga sa mga taga Bacolod, kahit pa isang araw at kalahati na ako naka-stay sa lugar nila, ay napapansin ko din na ang mga tao doon ay hindi lang friendly, hindi lang approachable, napaka-smiling faces pa talaga nila. Lahat, no, ng aking mga encounter, walang tapon. Well, sa bagay, mayroon naman talaga tayong pruweba, no, na very friendly and welcoming talaga sa mga dayo itong Visayas. In fact, dito talaga sila yung tumanggap ng Kristyanismo, sila yung tumanggap ng mga Espanyol, di ba? Kasi minsan na silang dumaong mag-attempt sa Mindanao pero hindi sila nakapenetrate sa Manila, ganun din, di ba? So dito sa Mindanao, ayan, sa Visayas region, ayun, naging ano dito, nagiging okay ang paglanding ng mga Espanyol. Kaya nasa dugo talaga ng mga Kabisayaan, Eastern Visayas, Central Visayas, and Western Visayas na very welcoming, lalo na sa mga dayo.